Ito kaya ang kinakatakutan ng mga Duterte. Kasama na ang mga pro-Duterte senator na mabuksan oras na simulan ang impeachment trial ni Sara Duterte Carpio. Kasi sa impeachment trial ay hindi na pwedeng i-apply ang bank secrecy law. Kagaya na nangyari sa impeachment trial noon ni CJ Renato Corona na payagan ang Anti-Money Laundering Council, AMLAC, na buksan ang BPI joint bank account sa Julia Vargas branch nina Digong at Sara. Pag nabuksan ito, hindi kaya magugulantang ang mga mamamayang Pilipino sa mga financial transaction nito? Hindi kaya mabuksan ang can of the world para mag-iba ang pananaw ng ilan sa mga kumikiling kay Sara Duterte? Let's impeach trial begin. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte na siya ay walang pera, siya ay walang pamasahe dahil mahal daw di umano ang plane ticket, ang paggamit ng eroplano para pabalik-balik dito sa Metro Manila kung sakaling ipapatawag siya sa House Inquiry, sa Senate Inquiry, kung ano man investigation. Ikaw, naniniwala ka ba? Pero pakinggan natin ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na siya daw ay walang kapera-pera. And I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions. Now, narinig ninyo yung sinabi niya na wala nga raw siyang kapera-pera. Pero kung titignan natin, parang makatutuwa na niya. Di ba? Now, naaalala nyo ba nung siya ay naupo noong 2016 bilang president na kung saan meron isang eksklusibo na media outlet na ipinakita niya ang kanyang rest house na itinatago at isang media outlet lang. Dito natin makikita kung sinasabi niya na wala siyang pera, pero iba naman ang pinakita niya noong 2016 nung siya ay maupo. Panoodin po natin to bago tayo mapaniwala sa sinasabi niyang wala siyang kapera-pera. Mula sa 10 minutong chopper ride, mararating mo na ang hindi na muna pinangalan ng lugar na di kalayuan sa Davao City. Ito ang hideout ni incoming President Mayor Rodrigo Duterte. Sa unang pagkakataon, eksklusibong ipinakita ni Duterte ang kanyang tinatawag na sanktuaryo. Malabagyo City ang lugar dahil sa lamig ng panahon at napapalibutan ito ng mga puno. Well, as you can see, it's very quiet, very cold, befogged. Nasa baba na. And by mga 11, you'll be shivering. Because it's really very cold. That's why I seldom come here. But if I want to really relax. Dito rin kayo pumunta rin, sir? Yes, this is really my hideout. Kayo lang ang pinagbigyan ko dito. Because you happen to be on the way when I went out of the house. We meditate and
hindi naman ako contemplative na tao. But this is my sanctuary actually. Ba't niyo naisipan pagpatayo ng ganito, sir? Because I wanted the place far from the madding crowd. I do not want anybody to intrude into my sanctuary. Ito raw siya nagtago pagkatapos ng eleksyon. Relax dito ako nagtatago actually. The kitchen, electric naman kasi pinadating ko dito yung connection. But I requested the owner to do it for me. Isang bahay rin ang ipinakita ni Duterte. 2,000 square meters ang lawak ng lugar na dati raw nilang tinirhan ng kanyang dating asawang si Elizabeth Zimmerman at kanilang mga anak. Kailangan ng chopper para marating ito. Hindi na raw niya ito ngayon napapasyalan, lalo't mas magiging abala na siya sa mga susunod na araw. Bago tayo magpabudol, bago tayo maniwala sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang pamilya na wala daw silang tagong yaman, panoodin natin ito. Kung gaano kalaki ang mga pera ng mga Duterte mula kay dating Pangulong Duterte, mula kay Pulong Duterte at sa kanyang mga anak. At syempre, hindi malayong kasama dyan si Vice President Sara Duterte. Panoodin po natin to bago tayo mapaniwala at mabudol ng mga Duterte na sinasabi nila sila daw ay mahirap na angkan, sila daw ay mahirap na walang-wala sa buhay. Panoodin niyo muna to. PCIJ report said that based on his statement of assets, liabilities, and net worth, President Duterte's wealth grew almost threefold from over 9.5 million pesos in 2007 to 28.54 million in 2017. Former Davao City Vice Mayor Paulo Duterte more than tripled his net worth, while Davao Mayor Sara Duterte Carpio's wealth grew 6 times in the same time period. The Philippine Center for Investigative Journalism, or PCIJ, reported significant increases in the net worth of the president and his children while they were in public office. This happened even as the Dutertes received modest salaries from their public offices and even as the companies they own or co-own posted negligible earnings. The PCIJ also claimed that the Dutertes did not declare their ownership of an unregistered law firm in their SALN, as well as shares in several companies. PCIJ Executive Director Malu Mangahas also said that they have tried to reach out to the Duterte administration many times in the past 5 months before the report was published. We're not singling out the president. I think he knows that we want to promote the public's right to know about how compliant with laws our top public officials are. I think they should actually just put their house in order. We never actually kept this story a secret from them from the beginning of time. We actually were going around government agencies to get certification, authentication of documents. Kapatid, malinaw po na nakita natin ang katotohanan na isang sinungaling itong dating Pangulong Duterte. At syempre, nabudol lahat tayo. Napaniwala tayo na wala siya lang property, walang ari-arian, walang kayamanan, at higit sa lahat, wala daw pera. Pero nakita naman natin yung mga video clip na nagsasabi na may mga bank account at may mga bahay na ipinundar ang dating Pangulo. Pero dito natin makikita mga kababayan, bakit ayaw nilang pabuksan yung kanilang bank account? Bakit ayaw nilang ilantad sa publiko yung kanilang mga tagong yaman? Ano bang mayroon? At ganoon na lamang ang kanilang pagkakabalahala at ganoon na lang ang kanilang pagkakatakot para mabuking kung ano man ang kanilang itinatago at higit sa lahat para masabi nila sa mga kababayan natin na sila ay malinis. Sila ay api. Kaibigan, magpakatotoo tayo. Mag-isip tayo ng mabuti kung yung bang sinasabi ni dating Pangulong Duterte ay walang pera. Malinaw po na malinaw sa mga video na may kayamanan ang mga Duterte. Dito po nakakapagtaka dahil sa sinasabing nangunguna sa survey ang mga Duterte pa rin laban sa kasalukuyan administrasyon, sino kaya ang mga tao na nasurvey nila? Yung bang yung mga natanong ng survey na yan? Yung mga taga Davao ba? Kaya nangunguna at ginawa ng national yung survey? Nagtatanong lang din po ako. Kaya mga kaibigan, ganyan po ang mga drama ng mga Duterte. Kung tatanga-tanga ka at bobo ka,
mapapaniwala ka. Pero kaibigan, mag-isip ka.